ayaw na ni ama. Ayaw na ni ama na? Dadalhan mo ako ng pagkain. Ganun po. Pasensya ka na, hindi ko na matatanggap yan. May sinusunod ako. So kahit pagkain ayaw? Ayaw talaga. Nagagalit. Magandang araw sa ating lahat mga kapone. Welcome po sa ating vlog. For today's mission kapone, bibisitahin po natin si Tata Elias. Kung matatandaan nyo, si Tata Elias yung bulag na patuloy po nating inaalalayan, ating buwan ng ayuda sa kanila. Ito po yung mga pinamili natin kapone. Meron tayong mga bigas. Shout out kay Tita M ng Japan. Thank you po sa mga blessings na ito. Yan siya. Tatay. Maupay nga kulap tatay. Sino yun? Si Sir po ni. Kumusta kayo? Daddy. Wala pa rin kasama. Wala. Kala ko may kasama na. Pwede akong makausap kayo. May dala kaming mga ano sa inyo pagkain. Tata, kasi na nadiri na padamahin mo. Ha? Nadiri na. Ano po? Ayaw na ni ama. Ayaw na ni ama na? Dadalhan mo ako ng pagkain. Ganun po. Pasensya ka na, hindi ko na matatanggap yan. Ayaw mo nang tanggapin. Bakit po tatay? Kasi ayaw niya na maghahangad ako ng kahit na ano dito sa lupa. Yun ang sabi sa inyo. Wala raw akong matatanggap sa kanya kahit ano. Pag hindi kayo sumunod sa kanya. Yan ang sabi niya. Ganun po pala ano. Pasensya ka na. Gustong gusto ko nga yan, kaya lang. May sinusunod ako. So kahit pagkain ayaw? Ayaw talaga. Nagagalit. Ano ba ang sabi ni ama? Yun nga, sabi. Kahit ano, kahit ito wala naman kapalit, tulong lang po sa inyo para may pagkain diba, kayo. Sinabi ko na nga yun. Naririnig mo naman yun. Kakaiba tatay, ano? Kasi ngayon lang kami naka-encounter na talagang tinanggihan ang grasya. Ayaw talaga. Kasi may ano yan. May? Sinabi sa akin ng sabi ko doon sa isa kong pamangkin doon, ikaw kako yung mag-alaga sa akin. Yung isa kong pamangkin doon. Tapos? Nagalit, sabi, kahit na lang sino yung inaano mo sa mag-aalaga sa'yo. Si Alda nga lao, si Alda raw, yung Alda dito na pamangkin ko rin. Si Alda raw ang mag-aalaga sa'yo. Nandiyan kasi yan sa Biblia eh. Nasa Biblia yung alin po? Yung magpapakain sa akin. Nandiyan yan sa Biblia. Ganun po pala. Kahit basahin mo yan doon sa 1 Hari. Kahit tinapay, ayaw nyo, may dala kaming tinapay. Huwag na muna. Pasensya ka na. Okay, para mo na rin tulong sa akin yan kung alin. Hindi mo ipagpupumilit yan sa akin. Kailan nyo po nakausap si ama? Halos gabi-gabi naman yan. Pwede po ba matanong, sino po talaga si ama? Yung nakakausap niya? Si Kristo. Yung ama sa taas. Kataas-taas ang ama. Ganun po, nakakausap niyo talaga. Ano ang sabi kagabi sa inyo? Gabi-gabi yan. Kasi may inaano naman ako dyan na parang ginamot ko yan na yan noon.
nawalaan niya na gumaling yun. Pagkatapos, nabalitaan ko dito sa mga tao na ano na naman, na sumpong. Ganun po. Babae, nandyan. Ay sabi ko, Ama, paano ba yan? Hindi ako makapunta doon. Sabi, ay mga ano yan, mga kalaban yan. Kasi ano ko lang to, tatay, opinion ko lang, no? Hindi naman sa inaano ko yung paniniwala nyo. Kung ang ating Diyos ang ano niya ipagmamahalan, tapos kami ay nagpapaabot ng pagmamahal, tulong sa mga kagaya nyong nangangailangan, hindi ho yun masama. Yung tatanggap tayo ng blessing na walang kapalit, galing sa puso na kung blessing. Sa akin lang talagang hindi masama yun. Kaya lang may sinusunod ako. Ayaw niya talaga ng ganun. Kakaiba Ate Ruby, ano? Nakakalungkot. Maghahangad ako ng Bakit ka nalungkot? Ang dami mo man din namin binili. Pagod kami kakabili. Nakakalungkot po kasi 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 umaasa po tayo na makakapagbigay tayo ng pagmamahal kay Tatay Elias. Tapos eto marami tayong napamili para makakain siya ng mas masustansya po. At sa araw-araw na pangangailangan niya, biyaya naman din to ng Diyos. Nalulungkot lang po ako kasi tinatanggihan po ni Tatay Elias po. Ang ating Diyos gusto niya yung mag-share ng blessing sa kapwa, sa mga nilalang niya. Ano? Diba? Ang ating Diyos ay gusto niya mag-share ng blessing ang bawat isa sa mga nangangailangan. Hindi po yan masama. Base lang sa aking paniniwala. Pero yung paniniwala nyo kay nakakausap nyo siya, sabi ayaw niya talaga. Nagkakagalit kami. Pinagkakagalitan namin yan. Kasi nung last time tinanong mo na ako noon sabi mo sa akin na wala ba itong kapalit, sabi ko naman wala, galing sa O naririnig mo naman yung sabihin ko. Ganun po pala, ano. Ayaw niya talaga na tatanggap ako ng para sa inyo, sa yung tulong niyo. So paano yung pagkain nyo kung may pigas Yan pa nga, kayo dyan? Nag-aabot sa akin ng pagkain yung pamangkin ko. Okay din naman, at least may nag-aabot pala. Eh siya yung dinadating ng galing doon sa kanya. Sa kanya dumadating yung galing sa kanya. Sinong sa kanya? Galing sa kanya? Galing kay Ama. Dumadating sa pamangkin ko. Ito ho, galing din to kay Ama, yung dala namin. Pinapaabot sa inyo. Kaso sabi nyo ayaw. Ayaw na nga. Hindi ko na muna matatanggap yun. Kahit bigas, ganon, or biskuit, tinapay, para meron kayong pagkain, hindi pa yata kayo nanananghalian. Pasensya na kayo, talagang Okay lang po, tatay. yun na rin ang itulong nyo sa akin. Naano lang po kami, yung parang first time namin maka-encounter ng tinutulungan, tapos ayaw tanggapin. Gustong gusto ko nga yun, kaya lang ayaw niya. Ano po ang sabi sa inyo ni Ama nitong mga huling usapan niyo? Yun nga, nung sabihin ko na doon sa tinitingnan sa ginamot ko dyan na parang nasisiraan na ng ulo talaga. Noon pa yan, ginamot ko na nawala na yun. Kaya lang, nabalik yun pagka hindi inalaalagaan yung dasal. Ay ano yun, nandyan yan sa Biblia. Pag ang masamang espiritu pag pumasok sa isang tao, pag lumabas yun, maghahanap ng tuyong lugar. Pag hindi niya nakursanodahan yung nahanap niya, iisipin na lang niya na bumalik sa pinanggalingan niya. Ay nagsasama yan ng 7 pang mas masama pa kaysa sa kanya. Nagsasama yan ng 7 espiritu na masama pa kaysa sa kanya. 7 espiritu. Kaya yung pasyente ngayon,
Minsan daw gusto tumalon sa bintana, hindi ko naman mapuntahan. Hindi pa naman ako pinupuntahan dito. Hindi na kayo makakapunta kasi di ba hindi na kayo makakita. Gustong gusto ko talaga puntahan, kaya lang wala na. Kung ganun man, irerespeto po namin yung decision nyo. Basta sabihin nyo lang kay Ama, no? Pag nakausap mo, itong blessing na binibigay sa inyo galing to sa Diyos. Wala itong kapalit kung ano man. Gusto lang namin meron kang pagkain. Kaya syempre, sa totoo lang, senior na po kayo. Inaalala namin yung sitwasyon nyo. Syempre, hindi nyo naman kayang maghanap buhay na... Baka mayroon pang mas maganda pa kaysa doon. Naalin po? Yung mga ibinibigay na... Halimbawa, yung mga ibinibigay yung mga pagkain, baka mayroon pang mas mahalaga pa. Paano mahalaga po na pag sumunod kayo kay Ama? Hindi kaya iba na yung Ama na pinaniniwalaan nyo? Ay, hindi yan. Totoo yan. Kasi sabi sa mga komento natin nung last vlog, baka meron ka ng yung mga tawag doon, sign ng depression or dahil sa pag-iisa nyo. Yan nga, yung nagsabi sa akin na hospital. Hindi ba sabi ko sa'yo noon? Na hospital yan. Ganun po. Kasi sabi, magkakabaliktaran yan nung sabihin ko sa inyo. Nung sabihin ko na, ano ba ang sabi ko noon sa inyo? Na pag hindi maniwala, ganun ba yun? Yung, nung sabihin sa inyo ni Magno na, patingnan ako sa doktor. Oo, sabi ng pamangkin mo ba yun? Si Kuya Magno? Na baka daw kailangan mo lang din ng kausap, kaya ganyan yung mga... Ngayon, sinabi ko kay Ama, sabi ko, patitingnan daw ako sa doktor na nasisira daw yung ulo ko. Sabi kong ganyan. Abay sabi, hayaan mo, magkakabaliktaran yan. Ayaw niyang kasi na nasasaktan ako ng mga tao. Ayaw ng ganun. Ayaw niya. Hindi naman yun pananakit, tatay. Ano lang yun, kumbaga concern lang sa inyo na baka nga meron kayong ibang problema sa kalusugan, kailangan ma-check up ng doktor. Hindi yun ibig sabihin na sinisiraan ka or binabaliktad ka, kasi hindi lang tayo dito sa mundo. Hindi kasi sila naniniwala yan. Tayo dito sa mundo ay kailangan din natin ng kapwa din natin na diba, pamilya, makakausap, kasi doon mas gumagaan at nagiging maayos yung pakiramdam natin. Ang ating Diyos, ang gusto din naman niya sa atin na makihalubilo sa kapwa. Kasi kung kagaya niyan, hindi kayo mag-i-entertain, talagang malungkot nga naman yung buhay. Tapos mag-isa pa kayo dito. Yan nga, nung sabihin ko sa inyo na yung bahay nila, yung mga upuan sumasayaw, pinakita sa akin. Kasi ang ano lang, no, opinion ko lang ito. Hindi natin kasi ang pag sa Diyos kasi ang usapin, iba-iba ang paniniwala natin. Pero para sa akin, yung opinion ko, yung ating Diyos ay Diyos ng pagmamahalan at buhay at alalay sa mga nangangailangan. Di ba, Ate Ruby? Sinasabi nyo na si Ama na nakakausap nyo ay ayaw niyang ipatanggap sa inyo yung blessing na galing din sa Kanya. Wala kang matatanggap sa akin na kahit na ano. Pag maghangad ka ng kahit anong bagay dito sa lupa. Hindi naman ito paghahangad. Hindi ka naghahangad ng kung ano-ano. Ikaw ay binibigyan lang ng blessing din galing sa ating Diyos. Sa iyo yung biyaya ng Diyos. Paano po siya nakakausap? Pag gabi, araw, gano'n? Gabi. Halimbawa, may hiningi ako sa kanya. Ang sagot noong kinabukasan. Kinagabihan. Gano'n po. Ano po ang mga sinasabi niya tungkol sa ating panahon ngayon? May nababanggit po ba siya? Pinakita nga sa akin yung kulto. Yung? Yung kulto. Kulto.
Kulto nga lang. Pati ba yung mga yung anak, kulto na rin. Ah. Sabi ko nga, ipadala mo ako doon, ama. Ganun po. Wala po ba siyang mga ano, Tatay Elias, mga nababanggit sa kung anong, yung mga prediction, ganun? Kung anong mangyayari bukas sa susunod na mga taon, wala. Wala naman. Ang sabi niya lang ay Noon lang yan, nung bago lang ako nagsisimula, nung inuusig ako ng mga tao. Pinapalayas na ako dito noon. Sabi, malas ka na dyan. Eh, ano naman ako, sabi ko, pag umalis ako dito, yung mga tao, lahat mamamatay. Nakakatakot. Dahil itong puste na malalaki dito, matutumba daw yan. Tutumbahin daw niya. Ganun po. Kitang-kita, ipinakita yan sa akin. Parang may tren na dumadaan dito sa ilalim ng lupa. Oo. Parang tren na pagkalaki-laki. Parang binubuldoser sa ilalim. Sabi ko, naku, ganun pala yan siya. Kumain na ho kayo ngayon. Anong ulam niyo? Bulad. Meron sana kami dito lechon eh. Kaso po talaga, ayaw sa kami ni tatay. Iba na lang. Ha? Ayaw nyo po talaga? Sayo ko Iba na lang. naman Tanggapin muna, papamasko na namin to sa inyo. Pamasko to sa'yo ni Tita M. Ipangako nyo na hindi nyo na ako pupuntahan dito. Ganun. Ganun po. Makakalungkot naman. Ibig sabihin, hindi mo na kami kaibigan. Hindi naman sa ganun. Kasi ayaw mo na sa amin na makita kami dito sa bakuran nyo, sa bahay nyo. Ayaw niya kasi ng hindi ko nga rin maipaliwanag sa inyo dahil gustong gusto ko yan. Kung Baka pwede namin siya makausap ni Ate Ruby, si Ama. Sabihin mo, Hindi yan pwede. para ipaliwanag namin sa kanya ang aming hangarin. sabihin nyo, sasagutin niya buhang pagbalik nyo bukas, halimbawa bumalik pa kayo, hindi naman sasagot yan sa halimbawa ngayon magsalita ka, bukas ang sagot noon, mamayang gabi. Wala bang tinuturo si Ama ng mga dasal para sa ating lahat? Kaya awitin. Awitin. Pinababago na nga yung dasal ko, sabi ko, Ama, wala po akong alam na dasal dahil kako. Yung dasal ko kako na ginagamit ko sa'yo, inaano ko yan, isinusulat ko yan, minimemorya ko yan. Ay paano ako kako makakapagsulat ngayon? Wala na, hindi na ako makakita. Ayun, hindi na kumibo. Pag halimbawa sa araw ng Pasko o bago magpasko, Tatay Elias, pag nagbigay po kami ng pamasko sa inyo, tatanggapin nyo po. Hindi na rin siguro. Hindi na. Tatanong ko rin. Tatanong ko rin sa kanya. Opo. Sige po, Tatay. Basta sabihin mo kay Ama, wala kaming ibang layunin kundi matulungan ka. Nagbigay ng... Madami po kaming kagaya ninyo na inaalalayan, mga matatanda. Ang gusto lang namin makadugtong sa mga pagkain, pangangailangan ninyo araw-araw. Sabihin nyo na lang sa kanya. Kung ano man, babalikan ka namin. Sa ngayon, ganito na muna. Nalugod si Ate Rob. Maghahabol pa kami kakapamili na itong mga... Okay lang po, Tatay. Kung sa akin lang talagang yan nga ang kailangan ko. Pagkain talaga ang kailangan nyo, Tatay. Mayroon pang mas labaw ha. Kasi ang pagkain ay buhay. Diba? Ang tubig ay buhay. Ang pananampalataya sa Diyos ay buhay. Ngayon, kung hindi natin bubusugin yung buhay natin sa pamamagitan ng grasya na pinagkaloob sa atin, paano ang buhay natin? Di parang pinapabayaan din natin yun. Ang gusto ng ating Diyos, alagaan natin ang ating buhay. Kumain tayo kasi mga grasya niya yan. Yun.
Pero pag-isipan mo tatay ha, babalikan ka namin. Sige. Pwede pa kaming bumalik dito, tatay. Pwede pa sa susunod. Pwede, basta hindi lang ako tatanggap. Mag-uusap-usap lang tayo. Pangumusta lang po. Sige. Baka may isang dasal ka sa ating mga nanonood. Sige. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ginoong Kristo, hinumdumi kami magpakasasala, Santo Suyamo Tabernan. Iampo mo kami ngadto sa imong anak nga hinigugma. Bilin mong kaanyag sa mga angeles, purong-purong sa mga propilitas, purong-purong na berhenes. Iampo mo kami ngadto sa paraiso nga tunay. Ug diin mang kamagapuyo ug dito, daygong kanamo sa gihapon amin Jesus. Luwasa kami sa mabangis sa kaaway ug dito, daygong kanamo amin Jesus. Nato ako sa Diyos makagarahom sa nga tanan nga mapubuhat sa langit ug yuta. Nato usab ako sa iyang bugtong anak na si Kristo, nagianak ni Santa Maria Magdalena, namatay ug gilubong may sa kasalangit. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhay sa mga minatay. Nato usab ako sa iyang bugtong na anak na si Kristo, nang wala sa sala ko sa walay katapusan. Amen. Amen. Ama namo, pagdayaw namo imong ngalan, mabot ka namo imong garian, matuman ang pagbuot mayon sa langit nga ni sa yuta, inahan sa Diyos. Iampo mo kami magpakasasala, karong san orasan amon ikamatay. Amen. Panginoong Kristo na makapangyarihan sa lahat na aking sinasamba, iligtas niyo kami sa anumang uri ng karamdaman at kapamakan. Panginoon ko, ito na po magsisilbing karasadang matuwid patungo sa iyong kaharian. Panginoon, bigyan mo ako ng sapat na kapangyarihan, sapat na lakas ng pangangatawan at mahabang buhay upang magsilbing gabay sa inyong mga anak at maging kaaya-aya para sa iyo. Matitigas po ang ulo ng mga tao, kailangan po sila bigyan ng isang halimbawa para magbago tulad ng ginawa niyo sa akin, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa walang sawang paggabay sa amin, Panginoon. Inililigtas niyo kami sa masamang tao, masamang espiritu, mga mangusig, mandarambong, mga sinungaling at mandaraya. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga biyaya binibigay niyo sa amin. Hindi niyo kami ginugutom, hindi niyo kami pinababayaan. Ibinibigay niyo lahat ang aming mga hinaing. Maraming salamat po. Panginoon ko, sa araw na ito, hihilingin ko po sa inyo na bantayan kami ng anghel na magbarantay, banal na espiritu. Alam naman po ninyo mga kalabang, kahit anong oras pwede sumalakay ang mga yan. Ipagtanggol na po kami sa lahat ng masama. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon ko, ang sino man maghangad na ako'y mapahamak, siya po'y mapahamak. Ang sino maggumawa ng bitag upang ako'y paslangin, siya po ay mahuli sa bitag na yun. Maging madilim, maging madulas, maging matinig yung kanilang dadaanan. Maraming salamat po, Panginoon. Ama naming nasa langit, sambahin naman kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang iyong paghahari at masunod ang kalooban niyo rito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng pagkain namin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin. At huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi ligtas niyo po kami kay Satanas, sapagkat kayo ang makapangyarihang hari at dakilang Diyos magpakailanman. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na sa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Amen. 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 At yung mga umuusig sa akin dahil sa pagsunod ko sa inyong kalooban, iligtas po ninyo ako sa kanila. At sabihin sa kanila na tigilan na nila ako. Huwag na nila akong gambalahin kahit kailan. Tanggapin na lang nila yung kanilang pagkatalo at sumunod na lang sila sa inyong kalooban, Ama. Maraming salamat po sa inyo, Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Tatay. Ang haba ng dasal niyo, Tatay. Ano? Hindi pa nga yun. Ngayon lagi yung dinadasal niyo araw-araw. O sige ha, babalik na lang kami. Basta sabihin mo lang kay Ama na yun about dun sa ayuda. Salamat po sa mga dasal, tatay. Thank you po sa mga dasal, Tatay. Ano?
Sige, ayan. At babalikan na lang po natin si Tatay Elias kung ano yung maging result. Pasensya na kayo. Opo, Tatay, okay lang po. Gustuhin ko man. Talagang hindi pwede. Sige po ha, basta babalik kami ha. Pagbalik namin, wag mo, baka hindi mo na kami buksan ng bintana mo. Okay, sige, babalikan na lang po natin si Tatay Capone. Thank you so much po. Salamat, Magkaroon Tatay, tayo sa ng mga Salamat din sa salamat sa mga prayers nyo sa amin at saka sa ating mga viewers. Okay, sige. matatahimik na rin si Ama. Sige, matatahimik na si Ama kasi hindi daw niya tinanggap. Bye-bye po. Salamat din sa inyo.